Pahayag chapter 2 from verses 1 to 7. Kung kayo po ay may Bible, samahan niyo ako sa Pahayag chapter 2 verses 1 to 7. Babasahin ko po sa inyo. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay. At lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayang mong sila'y huwad. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa iyong kinalalagyan ng iyong ilawan. Ngunit ito naman ang ipinapupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Magandang umaga po. 2021 na. At dalangin ko na yung mga pagpapala na natanggap ninyo noong 2020 ay may higitan yung pagpapalang tinanggap nyo noong 2020 ngayong 2021. Maraming challenges at lagi ko nga sinasabi sa inyo nung nakakaraan na humanda kayo kasi maging sa pinaka very last day ng 2020, hahabol yung mga pagsubok na yan, yung mga pahirap na nararanasan ng ating mga mamamayan sa daigdig na ito. At mag-iingat po kasi talagang ang kaaway ng Diyos ay hindi tumitigil sa pagpapahirap sa mga mamamayan ng mundong ito. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang pandemic at ang iba pang mga pagsubok na nagaganap, hindi lahat yan galing sa Diyos. At karamihan dyan ay kagagawan ng mga tao na kampon ng mga kaaway ng Diyos na nag-ibig maghari sa sanlibutan ito. Organisado sila at nagkakaisa sila na ang tao ay pahirapan sapagkat alam nila na kaunti na lang ang oras nila dito sa daigdig. Anumang oras mula ngayon, pwede nang bumalik ang Panginoong Hesus at isakatuparan ang kaligtasan ng mga mamamayan ng mundong ito. Dahil ang daigdig na ito, ang mga taong nakatira dito ay natubos na ng Panginoong Hesus ng kanyang dugo. Ang hinihintay lamang ng Panginoong Hesus sa mga tao ay magsisi ng kanilang kasalanan, magbalik loob sa Diyos at i-enjoy yung presence ng Panginoon dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. So makikita niyo po dito sa ating paksa ngayong umaga ang tungkol sa first love. Yung first love. Ang first love ay naging problema ng mga taga Efeso, Ephesian Church. Ang Ephesian Church, ang bayan ng Efeso ay nasa Turkey sa kasalukuyang panahon. Sila ay nasa Turkey at ang tawag sa kanila noong araw ay Asia. Pagkatapos naging Constantinople, pagkatapos naging Turkey nung sakupin sila ng mga Muslim nung panahon na yon. At ang Panginoong Hesus naman ay talagang masaya doon sa mga ginagawa ng mga mananampalataya sa Efeso, kung paano sila nag-umpisa at paano sila nagpatuloy. At naging maganda naman ang kanilang ginagawa. Kaya lamang mayroong isang bagay na nawawala sa kanila, na nalilimutan nila, yung pinakamahalaga, yung first love.
Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Revelations chapter 2 verse 4 ng English Standard Version, But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Abandoned. Sa ibang translation, kagaya ng New International Version, forsaken. Yung abandon ay forsaken. At sa King James Version, left thy first love. Iniwanan. Ano po? Abandon. Ano po? At dito naman, ito po yung mga translation na nagpapakita ng naging problema ng mga taga-Epeso. Inabandon, tinalikuran, iniwanan nila ang kanilang first love. Talakayin po natin at mahalagang makita natin ito ng alamin natin bakit ba inabandon ng mga taga-Efeso ang first love at ano ba yung first love? Ano po? Siyempre, iba ito sa first love mo. Ano po? Iba ito doon sa tinutukoy natin na first love sa kasalukuyan. Ang first love kasi dito ay pag-ibig, o yung boyfriend, yung girlfriend, yung asawa. Siya ba yung first love mo? Siya ba yung napangasawa mo? Hindi ito tungkol doon. Ito tungkol sa Panginoong Hesus at sa mga Christians. Kung ito yung mga taga-Efeso, o kaya kung ito tumutukoy sa iyo, maunawaan natin na napakahalaga mo sa Diyos. Ang lakas na ginamit ng mga taga-Efeso sa paninindigan sa kanilang bagong pananampalataya ng mangaral sa kanila si Paul, naging napaka-apoy para sa kanila. Minahal nila, inibig nila ang Panginoong Hesus, maapoy, maalab, kahit nalagay sa panganib ang kanilang buhay. Noong bago pa sila sa pananampalataya, talagang maapoy na maapoy. Kahanga-hanga ang kanilang pakikipagkaisa, lalo na sa mga aral na kanilang natanggap galing kay Pablo. At habang lumalaon, habang tumatagal, dumudunong sila sa pagtatanggol sa panindigan sa kanilang pananampalataya. Sinubok pa nga nila ang mga nagpapanggap na apostol at matatapang talaga sila at talagang maapoy. Sinasaway nila at hindi nila kinukonsinti ang mga masasamang tao at tahasan din nilang tinututulan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang paninindigan at pagsasakatuparan ng mga aral ni Pablo ay di matatawaran. Isa sila sa pinakamatapat sa pagsasabuhay ng misyon. Pansinin ninyo yung sa Gawa chapter 19 verse 18 noong nagmi-mission doon si Pablo. Sa verse 18 ng chapter 19, marami sa mga sumasampalataya ang dumating at nagpahayag ng mga dati nilang gawain. Inilantad ng mga taong ito yung kanilang lumang pananampalataya hindi sa Panginoong Hesus. Marami sa mga dating gumagamit ng mahika na magic. Ang mga nagtipon ng kanilang aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Makikita nyo yung pinapahalagahan dati ng mga taga-Efeso, yung paggamit nila ng magic, ano po, at ito'y hindi kalooban ng Diyos, yung mga espiritistang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Tinalikuran nila yung kanilang paggamit ng kanilang mahika, ng kanilang mga nalalaman, at yung mga libro na mga mamahalin, sinunog talaga nila. Yung kanilang pananampalataya ay hindi basta sinasabi, hindi basta lamang nila ito sinasalita. Ito'y talagang ginagawa nila. So maraming sumampalataya doon ng mga espiritista, nagbagong buhay sila at in-enjoy nila ang presensya ng Panginoon. Masigla ang kanilang pananampalataya mula sa mga aral o sa doctrines at sa yung sinasabing signs and wonders. Kaya lang,
Sa higpit ng kanilang pagtupad ng kanilang mga gawain, naging busy sila sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Naging busy sa training, parang kasalukuyang panahon. Naging busy sa training, naging busy sa seminars, naging busy sa mga fellowship, sa mga samahan, sa pagdamay sa mga kapatid na nangangailangan. Busy ang mga church, talagang aktibong-aktibo sila. Busy sila sa counseling, sa pagkakawang gawa. Ang problema, nawalan sila ng panahon sa Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus dito, alam ko ring matiyaga ka, sa verse 3 ng pahayag, alam ko ring matiyaga ka. Nagtiis ka ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Mapapansin nyo yun, ano po. Pinapakita dito ng Panginoong Hesus na kinikilala niya yung ginagawa mo. Kinikilala niya yung ginagawa ng mga taga-Efeso na paglilingkod sa tao, pagpapatong ng kamay sa mga may sakit, pagpapahayag ng mabuting balita sa kanila. Alam ng Panginoon yun at kinilala. Ito ang sinasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kamay, sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Lahat yun alam ng Panginoong Hesus. Alam ng Panginoong Hesus kung paano yung mga espiritista ay napagpaliwanagan ng mga taga-Epeso, naliwanagan sila, tumalikod sila sa kanilang masamang buhay at masaya silang nagpuri sa Diyos dahil sa mga tagumpay na ito. Ang sabi niya, alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y mga huwad. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Talagang masisipag sila at maiinit sa mga ministeryong nakatang sa balikat natin. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako riyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapupuotan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng iglesia. Sa magtatagumpay, ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso. Kinikilala naman ng Panginoong Hesus ang church sa Efeso dahil sa doctrinal integrity, perseverance sa gitna ng mga adversity. Inilantad ng Panginoong Hesus sa verse 4, ang sabi niya, mapapansin niyo dito na napansin niya na merong inabandon ang Ephesian church. Sabi niya, it had abandoned the love that characterized its early history. Ang masama na kanilang nagawa, naging devoted sila, naging yung devotion to the truth, napakahalaga noon, pero nawala yung devotion to the Lord. Yung pagiging tapat sa Panginoong Hesus, ay na-abandon. Bagamat yung devotion to the truth, yung pangangaral ng mabuting balita, nananatili sila doon. Mahalagang i-balanse ng isang mananampalataya na huwag nating i-allow yung good to replace the best in our spiritual lives. Mahalagang ginagawa natin yung mabubuting bagay. Mabuting bagay yung ipag-pray mo ang may sakit at sila'y pagalingin. Mahalagang bagay yung ipangaral mo ang mabuting balita. Mahalagang bagay yung tumulong tayo sa mga nangangailangan. Pero wag pababayaan yung spiritual na pakikipag-ugnayan doon sa dahilan kung bakit tayo mayroong ministeryo. Makikita nyo dito na hindi naman sila tamad, masisipag sila. Sila ay busy sa paggawa, sa gawain ng Panginoon. Yung sigurong calendar nila ay punong-puno.
at ang kanilang mga kababayan ay puring-puri sila dahil sa kanilang kasipagan sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. But I have this against you. You have lost your first love. Yun ang sabi, inabandon yung first love. Ang ibig sabihin ng abandon ay yung iniwanan mo, tinalikuran mo dahil sa pagkaabala sa mga ministeryo, sa mga bagay na ito, makikita ninyo, napakahalaga mo sa Panginoon. Ang ibig niya, bago ka lumusong sa ministry, bago mo puntahan ang isang tao para iyong paglingkuran, unahin mo muna siya, makipag-ugnay ka muna sa Kanya. Sapagkat siya ang nagmamahal sa iyo, siya ang nagmamahal doon sa taong pupuntahan mo upang magawa mong maging masaya ang Panginoon sa iyo sa iyong ginagawa. Kailangan lagi mo siyang kausap, kasama sa lahat ng bagay. So ito po ay nawala sa mga taga-Epeso. Ang mapapansin niyo dito, inalaw nila yung mga ministering iyon na yun yung maging hari ng kanilang puso. Yun yung maghari. They allow other things to sit on their throne. At humiwalay sila, naging lesser ang Panginoong Hesus, nawala yung kaimportantihan ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Ang Panginoong Hesus ang buhay. Huwag mo siyang babaliwalain. Hindi pwedeng ikaw ay nakakapaglingkod, nakakadalo sa mga gawain, nagiging maalab ka sa iyong ginagawang paglilingkod sa Panginoon, ay kakalimutan na siya. Minahal mo ang ministry at iniwanan ang dahilan ng ministry. Mahalaga po ito. Maaaring ang mga bagay na nasa puso mo na buong buo ang na pumupuno sa iyong kaisipan, puso at pagkatao, maaaring yung success. Kasi isipin ninyo, we still give lip service to Christ as Lord, but in our heart, other things reign. At maaaring ito'y ang mga sunod-sunod na tagumpay na nakuha mo. Nakarating ka sa ganoong lugar, na ipangaral mo ang mabuting balita doon, tagtagumpay ka sa negosyo, gumaling yung mga may sakit. Maaring yun yung dahilan, yung success. It may be power, it may be pride, it may be prestige or pleasure. Sino yung nakaupo sa trono ng puso mo, sa trono ng buhay mo? Huwag papalitan si Jesus. Huwag ia-abandon ang first love. Si Esteban, yung first martyr ng church noong araw, ay nangaral. Pero siya'y laging nakakonect sa espiritu ng Panginoong Hesus. Mahaba ang kanyang pagngangaral, yung kanyang preaching na binitawan sa mga Israelites noong panahon na yon. At noong bandang dulo, siya ay binato. At ito nga ay sinang-ayunan pa ng dating si Saulo. So, namatay siyang nakatingala sa langit at nakatanaw, buong tapang, buong kapakumbabaan, nakatingin siya at sabi niya, nakita ko ang Panginoong Hesus nakaupo sa kanan ng Diyos. Hanggang sa siya mamatay, yung kanyang kaugnayan kay Kristo hindi naputol. Hindi ito napalitan ng anumang bagay na sanlibutan ito, kagaya ng ministeryo, negosyo, kaabalahan, pagtulong sa kapwa. Walang masama lahat doon. Yun ay lahat ay mabuti. Pero mayroong higit na mas mabuti kaysa dyan. Dapat nating gawin yon. Pero huwag nating iiwanan, huwag nating kakaligtaan ang Panginoong Hesus na dahilan ng lahat ng ministeryo yan. So mapapansin ninyo yan na ito yung problema ng
ng maraming churches. Ang ibig kasi ng Panginoong Hesus, ibigin natin siya kagaya ng pag-ibig niya sa atin. What Jesus wants is for us to love Him like He loves us. Sa unang Juan chapter 2 verse 6, sa Filipino Standard Version, ganito ang sinabi: ang sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay kung papaano namuhay si Jesus. He who says he abides in Him ought himself also to walk just as He walked. Ipinapakita niya dito yung kahalagahan ng pamumuhay kung papaanong sinunod ng Diyos ang Ama, kung papaano niya tinrato ang Diyos, kung papaano niya inayos ang kanyang relasyon sa Diyos, at kung papaano siya nanatili sa pakikipag-ugnay sa Panginoon, sa Diyos, nang mayroong mataas na uri ng pagkilala at pagpapahalaga mismo sa Diyos. Yun ang ibig ng Panginoong Hesus na maging tayo. So, papaano ba ginawa ng Panginoong Hesus ang kanyang ministeryo? Yung pagmamahal niya sa Diyos, yun yung pinakauna sa lahat. Ikalawa, yung pagmamahal sa tao. Yung pagmamahal sa Diyos, hindi humina, hindi pinagsawaan. Dahil ito yung priority ng lahat. Tulad ni Jesus, unahin ang Diyos, ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Hindi mo magagawang mahalin, katulad ng pagmamahal na ginawa ni Jesus ang tao, kung hindi mo muna iibigin ang Diyos tulad ng pag-ibig ng Panginoong Hesus na iniukol sa Diyos. Marcos 1:35, pansinin niyong mabuti kung paano maglingkod ang Panginoong Hesus. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao, at doon ay nanalangin siya. Madaling araw, madilim-dilim pa, bumabangon si Jesus. Bago niya gawin ang lahat ng dapat niyang gawin, inuuna muna niya ang pakikipag-ugnay niya sa Ama. Yun yung first love na nawawala. Dalangin ko na yung mga mananampalataya sa kasalukuyan, yung first love, hindi mawala sa iyo. At kung ikaw ay mayroong maapoy na pakikipag-ugnayan sa Panginoon Jesus, i-prioritize mo ang Diyos. Ikalawa lang ang ministry. Yung pakikipag-usap sa Panginoon, yung pagbababad sa kanyang presensya, napakahalaga nito. Maraming pwedeng mangyari. Kaya nga, lagi kong sinasabi, sa pananalangin, mas matagal na pagbababad sa presensya ng Panginoon, mas dumadali ang pagsasaayos ng mga gawain. Sa Matthew chapter 14, verse 23, pansinin niyo mabuti, pagkatapos ng maghapon nilang pagmiministeryo, pinakain nila yung 5,000 kalalakihan, bukod pa yung mga babae at mga bata. Pagkatapos yung gawin, pinaalis na ni Jesus sa mga tao. Verse 23, Matthew chapter 14, verse 23, matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Yun ang Panginoong Hesus. Napakahalaga sa kanya ng kanyang first love. Huwag mo siyang iiwanan. Huwag mo siyang... Tamang mag-ministry ka. Tamang abutin mo ang mga tao. Pero huwag na huwag mong i-abandon ang iyong first love. Kung minsan kasi napapamahal sa atin ng gusto yung ministry at nawawalan tayo ng panahon doon sa nagbigay sa atin ng ministry. Pagpansinin niyo ito, madaling araw, nagpipray, nakikipag-ugnayan na sa Diyos, pakiusap mga kapatid. Ito yung hindi ginagawa ng mundo.
ng mga taga-daigdig na ito. Bakit ganito kahalaga sa Panginoon? Hindi lamang dahil ang Diyos ang makakatugon ng lahat ng pangangailangan ng tao. Hindi lamang dahil ang Diyos ang makapagbibigay ng lahat ng kailangan mo, ng lahat ng kailangan ko, kundi yung malapit na pakikipag-ugnayan emotionally, yung gamit ang puso, yung pagpapakita ng malalim na hangaring makapagbabad sa presensya ng Diyos. Iba po yun. Ang tawag po doon ay first love. Pag-ibig po yun. Ito'y very emotional moment. Napakahalaga nito na yung hangarin ng puso mo ay laging makaugnay sa Diyos. Ano ba kung umubos ka ng 1 oras sa presensya ng Panginoon? Ano ba kung umubos ka ng 2 oras sa presensya ng Panginoon? Ang mahalaga, nakatagpo mo ang Diyos bago ka gumawa ng lahat ng dapat mong gawin na gusto mong gawin. At kadalasan, isa sa dahilan kung bakit ang kaugnayan sa Diyos ay napakahalaga, yung sa presensya niya, yung emotional na nakaugnayan sa Panginoon, dahil doon nagre-reveal ang Diyos ng dapat mong gawin. Nagbibigay siya doon ng babala, nagbibigay siya doon ng information na kailangan mong gawin sa paglusong mo sa iyong ministry o kaya sa pakikisalamuha mo sa mga tao sa daigdig na ito. Napakamapanganib kagaya ngayon kung bakit ko sinasabing laging ang mga pangyayaring nagaganap ay isang malaking kasinungalingan ni Satanas. Maliwanag kasi, ayon sa Panginoong Hesus, inihandog niya ang kanyang buhay doon sa krus upang bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. At ang sino mang sasampalataya sa kanya at sa kanyang ginawa doon sa krus, yung sasampalataya hindi na mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung inialay ni Hesus ang kanyang buhay doon sa krus para patawarin ka sa kasalanan, para huwag kang mahatulan ng Diyos, bakit siya magpapadala ng virus? Ang lahat ng iyan ay kagagawa ng kaaway ng Diyos. Kagagawan din yan ng tao, paulit-ulit kong binabanggit sa inyo. So mahalaga po na naiintindihan natin yung pakikipag-ugnayan sa Diyos upang malaman mo itong mga nagaganap na ito sa kasalukuyang panahon. Sinasagad ng husto ng mga kaaway ng Diyos ang pagpapalaganap ng kasinungalingan sa daigdig na ito. Kaya ang mga tao ay punong-puno ng takot sa kanilang puso dahil yung mga ibinabalita sa kanila, yun na yung kanilang pinaniniwalaan. Inabandon na nila ang Panginoong Yesus. Kaya sila punong-puno ng takot. Sa Luke chapter 3 verse 31, ng mabautismuhan, binautismuhan din niya si Jesus. Nang mabautismuhan ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit. Yun yung napakahalaga sa lahat. Sa iyong pananalangin, pwedeng mabuksan ang langit at ibuhos sa iyo ng Diyos ang maraming pagpapala, maraming tulong, maraming blessing na gusto ng Diyos ibigay sa iyo. Kaya, bago mo gawin ang maghapon mong gawain, kung ikaw ay papasok sa trabaho, kung ikaw ay may pupuntahan, maglaan muna ng special na oras sa pakikipag-ugnayan sa Espiritu ng Panginoong Hesus. Sa Espiritu ng Panginoon, napakahalaga niyan mga kapatid. Kasi kung hindi, ano mangyayari? Kung pwedeng lulusong ka sa trabaho mo, pupunta ka sa ministeryo mo, yung information dapat nakuha mo, hindi mo nakuha. Mahihirapan ka. Ayaw ng Diyos, mahirapan ka. Ang gusto niya, pagpalain ka. Maraming pagpapala ang inilaan ng Diyos sa iyo ngayong taon na ito. At kahit kailan, hindi nagkulang ang Panginoong Hesus. Mas madalas, tayo ang kulang sa pakikipag-communicate, sa pakikipag-fellowship sa ating Panginoong Hesus.
Makikita niyo ang Panginoong Hesus mag-isa. Siya nagpupunta sa isang lugar at siya doon ay nakikipag-usap sa Diyos, nagbababad siya sa presensya ng Diyos. Yun yung first love na ibig ng Diyos maibalik mo. I suggest itong taon na ito, kapatid, itry mong ibalik ito. Kapag ito'y naibalik mo, makikita mo, napakasarap kasama ng Panginoon. Napakasarap magbabad sa kanyang presensya, sapagkat sa kanyang presensya, siya yung iyong buhay. Pag wala siya, wala tayong magagawa. Napakahalagang siya'y lagi nating nararanasan, lagi natin siyang nakakasama. Huwag lamang mag-enjoy doon sa first encounter, second encounter. Mahalaga talaga na nagbababad tayo sa presensya ng Panginoon. Sa pagbababad sa presensya ng Panginoon, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, nandudoon ang pagpapala. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandudoon ang himala. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandudoon ang kaligayahan. Pinagpala ka ng Diyos. Kung ikaw ay napagpala ng mensaheng ito, please, mag-comment tayo. At kung ikaw ay may karamdaman, manalangin tayo. Ipatong mo ang iyong kamay sa bahagi ng iyong katawan na may karamdaman. Angkin mo ang kagalingan habang tayo nananalangin. Panginoong Yesus, ang mga anak mong ito na nagsasuffer sa mga karamdaman na inilagay ng kaaway mo sa kanilang katawan, palayain mo po. Alisin mo ang lahat ng karamdaman na nasa kanilang katawan. Hugutin mo ito, Ama. Yung bukol, yung mga bukol mula ulo hanggang talampakan ng kanilang mga paa. Hugutin mo at lusawin sa pangalan ni Jesus yung sakit sa atay. Palitan mo siya ng bagong atay, o Diyos, yung sakit sa puso. Palitan mo siya ng bagong puso. In the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Lahat, Panginoon, ng karamdamang nasa katawan ng mga anak mo ito, pinagaling mo na in Jesus' name. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, inaanyayahan kita, yung umong yung ulo, sumunod ka sa maiksing panalangin, sabihin mo'y, Panginoong Jesus, marami pong salamat. Inialay mo ang iyong buhay upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan doon sa krus. Naniniwala ako, sapat ang iyong buhay, ang iyong dugo, na tumigis doon sa krus upang linisin ako sa lahat ng aking karumihan. Patawarin mo ako, Panginoong Hesus, sa lahat ng kasalanan kong nagawa. Tinatanggap kita at inaanyayahan sa aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon, ikaw na ang aking tagapagligtas. Mula ngayon, susunod ako sa iyo. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, congratulations, ikaw ay anak na ng Diyos. Maghanap ka ng malapit na simbahang Kristiyano dyan sa inyo at makipag-fellowship ka sa kanila. Magpatuloy ka, basahin mo ang Bible sa inyong bahay. Panalangin mo ang iyong mga mahal sa buhay na katulad mo ay makakilala rin sa Panginoon at matanggap nila ang mga pagpapalang nakalaan para sa inyong lahat. At itong taon na ito na 2021, ito'y isang pinagpalang taon galing sa Diyos. Maging matalas lamang ang iyong pakiramdam. Pag-aralan niyong mabuti. Napakaraming pagpapalang dadating sa buhay mo ngayong taon na ito. Alisin mo sa iyong isip yung mga sinasabi nilang second wave, third wave, coronavirus. Alisin mo sa isip mo yung lahat ng yan. Tandaan mo, ikaw ay tinawag ng Diyos para pagpalain, hindi para sumpain. Ang sino mang pinagpala ng Diyos, hindi maaaring sumpain ng mga kaaway ng Diyos. Panghawakan mo ang mga ginawa ni Kristo doon sa krus. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay na kay Jesus. At lahat ng pangako ng Diyos kay Jesus, lahat yan ay yes and amen. Lakasan mo ang iyong loob. Magpatuloy ka sa Panginoon. May gawain tayo dyan sa Taytay sa number
72 Rosario Street, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Alas 9 ng umaga gawain natin yan. Excited ako makadao pang paalad ka doon. May gawain din tayo dito sa Angono, sa Sitio Pinagpala, sa Barangay Kalayaan, Angono, Rizal. Sa may papuntang Baytown lang po yun, sa likod ng Tahuna Building. Pag nakita nyo ang Tahuna Building, nasa likod lang po noon ang Message of the Gospel Church. Alas 9 rin po ang gawain doon, ang umpisa ng gawain. Excited ako makasama kayo doon at magpatuloy po kayo sa Panginoon. Alalahanin niyo po na itong taon na ito ay taon ng pagpapala buhat sa Diyos. Huwag matakot sa mga balitang umiiral ngayon sa mga mainstream media, sa internet at sa iba pang mga network. Ang inyo pong paniwalaan ay ang mabuting balita. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Dadaloy sa iyo ngayong taon na ito ang kagalingan, kalakasan ng katawan, kapanatagan ng isip, kapanatagan ng loob. Dadaloy sa iyo ang mga pagpapala. Bumubuhos, wala ka halos silid na paglagyan. Ang lahat ng yan ay pinaghirapan ni Jesus para ibigay sa iyo. Pinagpala ka ng Diyos. Sa Diyos lahat ng kapurihan, sa Diyos lahat ng kaluwalhatian, sa Diyos ang karangalan. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Pinagpala tayo ng